Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Marie. 46 years old na ngayon. Tubong, Makati. Hindi ko na babanggitin ang eksaktong lugar kung saan ako naninirahan ngayon para na rin sa pansarili kong kaligtasan. Nais kong ibahagi sa inyo ang isang pangyayari sa buhay ko na kahit sa aking huling hininga ay pagsisisihan ko. Alam kong marami akong matatanggap na panghusga mula sa inyo. Na makati ako at hindi na kontento sa asawa. Pero huwag kayong mag-alala dahil tatanggapin ko kung ano man ang sasabihin ninyo sa akin. Isa akong simpleng may bahay at ina sa aking babae na 2 buwan pa lamang. Hindi sa pagmamayabang, pero may itsura ko at kahit na may asawa at anak na, ay napanatili ko pa rin ang aking kagandahan at hubog ng katawan. Kaya pinagkakamalan tuloy ako ng mga lalaki na dalaga pa. At may mga nanliligaw pa nga sa akin. Pero sinasabihan ko naman ang mga to na pamilyado na ako. Ang aking asawa naman si Harry ay isang doktor sa isang public hospital dito sa Makati. Naging masaya ang pagsasama namin at nagpapasalamat ako dahil mabait at mapagmahal ang aking asawa. Kahit busy siya sa trabaho, ay umuuwi at pinipilit pa rin niyang umuwi ng maaga. Han, pabinyagan na kaya natin si baby sa darating na buwan? Wika ng aking asawa. Sige Han, ikaw bahala sa ninong at ako naman bahala sa ninang. Masayang sabi ko. Sige yon. Sagot nito habang nakatuon ang kanyang atensyon sa aming anak na noon ay kalong-kalong niya. Bali 6 lahat ng kinuha namin. 3 lalaki na pawang mga binata at 3 babae na may mga pamilya din. Lahat ng mga lalaki ay kaibigan ng asawa ko at ganoon din yung nakuha kong ninang na mga kaibigan ko rin. Kung tutuusin ay puro kaibigan namin ang nakuha naming ninang at ninong. Pero ng isang kaibigan ni Harry na kinuha namin ay hindi ko pa nakikita o nakikilala sa personal. Ang sabi ng asawa ko ay uuwi daw ito kapag malapit na ang binyag ni baby. Manggagaling pa raw kasi to sa ibang bansa. Han, sigurado ka bang darating yung kaibigan mo sa binyag? Tanong ko. Yes, Han. Nangako siya sa akin na darating siya. Naging mabilis ang araw. At dumating na nga ang pinakahihintay, ang binyag ng aming munting anghel. Nandito na kami ngayon sa simbahan, kasama ang mga ninong at ninang, ngunit kulang pa ng isang ninong. Sinabi ni Harry o sinabihan ni Harry ang pari na kung pwede ay hintayin namin yung isa pang ninong. Mukhang hindi na darating yung kaibigan mo, Han. Kailangan na nating simulan yung misa. Tanong ko sa aking asawa. Nag-text siya sa akin kanina na pupunta na raw siya. O yan na pala siya eh. Wika ni Harry sabay turo sa pintuan ng simbahan. Napatingin naman ako roon. At para akong huminto o parang huminto ang mundo ko, nang masilayan ko ang isang lalaki na naglalakad papasok. Napakagwapo niya at matikas ang dating. Kaya pakiramdam ko sa mga oras na yun ay para akong nastatwa na hindi makagalaw sa kinatatayuan. Pagkalapit niya sa amin, ay agad kong nalanghap ang mamahaling pabango nito. Kaya napapikit na lang ako at nilanghap ang hamahalimuyak niyang bango. Nabalik na lang ako sa aking ulirat nang maramdaman kong may tumapik sa aking balikat. Pagdilat ko ay nakita ko ang pag-aalala sa mukha ng aking asawa. Han, ayos ka lang? Nag-aalala nitong sabi sabay sipat sa aking noo. Ayos lang ako, Han. Nauutal kong sabi, sabay tingin sa lalaking nasa harapan ko at nagtama ang aming mata kaya naman napaiwas ako ng tingin. Siya nga pala si Elmer. Siya yung kinukwento ko sa'yo. Ikinagagalak kitang makilala.
Nakangiting sabi ko sabay lahad sa aking kamay na agad din naman niyang tinanggap. Matapos ang halos 2 oras, tapos na rin ang binyag, kaya umuwi na rin kami sa bahay. Naabutan namin na marami ng bisita. Habang abala ko sa pakikipag-usap sa kanila, ay naramdaman kong may nakatingin sa akin. Kaya iginala ko ang aking paningin at nahagip ng mga mata ko si Elmer na nakatingin sa akin habang kumakain. Agad naman akong umiwas ng tingin dahil sa kaba na aking naramdaman. Pasado 9:00 na ng gabi, ngunit hindi pa rin umuuwi ang 3 kaibigan ng asawa ko. Nagiinuman sila sa sala at maging si Harry ay nakikiinom na rin, kaya bumalik ako sa aming kwarto para tignan ang aking anak. Makalipas ang 1 oras, ay lumabas ako sa aming silid para tignan kung umuwi na ang 3. Ngunit nagkamali ako. Dahil naabutan ko sila na nakahiga sa sahig at ang asawa ko naman ay nakapatong ang 2 kamay sa lamesa at ginawang unan. Sinubukan kong gisingin si Harry, ngunit hindi ko na siya magising pa, kaya niligpit ko na lang ang mga bote na kanilang pinag-inuman. Pagkatapos ay nagtungo ako sa kusina para uminom ng tubig. Nang babalik na sana ako, ay nagulat ako nang pagharap ko ay nasa harapan ko si Elmer. Bakit nandito ka? Kinakabahan kong tanong. Subalit wala akong nakuhang sagot mula sa kanya. Nakatitig lang ito sa akin, kaya naman napagpasyan kong umalis, ngunit hindi pa man ako nakakadalawang hakbang, ay hinawakan ito ang kamay ko at hinila papalapit sa kanya, dahilan para mapayakap ako. Anong ginagawa mo? Tanong ko sa kanya at nagpumiglas mula sa pagkakayakap, ngunit hindi niya ako binitawan. Bagkus ay pinulupot nito ang kanyang braso sa aking bewang. Kahit anong lakas kong pagtulak sa kanya, ay parang wala lang sa kanya. Habang nagpupimiglas, ay bigla niya akong hinagkan sa labi. Kaya naatulala ko. Hanggang sa maya-maya lang, ay nadala ako sa kanyang matamis na halik. Makalipas ang ilang segundo naming halikan, kusa na siyang bumitaw. Pinagdikit niya ang aming mga noo habang naghahabol kami ng hininga at nakahawak siya sa aking leeg. Walang gustong magsalita sa amin sa mga oras na yon. Tanging mga tibok ng puso namin ang aming naririnig. Agad akong bumitaw sa pagkakahawak sa kanya at naglakad papaalis. Ngunit bago pa man ako tuluyang nakalayo sa kanya, ay nagsalita to. Gusto kita, Marie. Simula pa lang nung una kitang makita. Dahil sa sinabi niya ay napatigil ako. Anong sabi mo? Saan mo ako unang nakita? Tanong ko sa kanya na may pagtataka. Nung pakilala ka sa amin ni Harry bilang girlfriend niya. Pagkakita ko sa'yo nun, ay alam ko na sa sarili kong mahal kita. Salaysay niya. Noon yun. Pero ngayon mag-asawa na kami ni Harry at may anak na. Kaya tigilan mo na ako pakiusap. Sagot ko. Habang paalis ako ay ramdam ko pa rin na nakatingin siya sa akin. Ngunit hindi ko na yon pinansin pa at nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa makapasok ako sa aming silid. Buong gabi akong puyat dahil sa nangyari. Kinabukasan ay hindi ko na nakita si Elmer. Tanging ang 2 kaibigan lang ni Harry na sina Erning at Randy, na ninong ng mga anak ko rin, ang naabutan kong nagkakape sa kusina. At nang makita nila ako, ay bumati sila tsaka kinuha ni Randy si Baby sa aking bisig habang nakangiti. Tinanong ko naman sila kung nasaan ang asawa ko at sinabi nilang nasa terrace at nagkakape. Sinabihan ko rin sila na dito na lang sila sa bahay mag-agahan na agad naman nilang sinang-ayunan. Pagkatapos naming kumain, ay umalis na rin ang 2. Pagkaalis ni Randy ay nagpaalam din ang asawa ko para pumasok na sa trabaho. Nang makaalis na si Harry, ay sinara ko agad ang pinto. Pinuntahan ang crib ng anak ko
at nakita kong mahimbing ang kanyang tulog, kaya naman naisipan kong maligo muna. Nang matapos na akong magbihis ay pinuntahan ko ang anak ko para i-check kung ito ba ay gising na. Nang makita kong mahimbing pa rin ang tulog niya, ay naisipan kong manood muna. Subalit hindi ko pa man nabubuksan ang TV, ay may narinig akong kumakatok, kaya dali-dali akong nagtungo sa pintuan para buksan ang pinto. At nagulat ako nang bumungad sa aking harapan si Elmer, na magulo ang buhok at halatang nakainom. Tinanong ko ito kung anong kailangan niya. Ngunit hindi ko pa man natatapos ang aking itinatanong, ay walang alinlangan niya akong hinalikan. Itutulak ko sana siya, ngunit maagap niyang hinawakan ng dalawa kong kamay. Naging marupok ako kaya natangay ako sa matamis niyang halik sa akin. At sa puntong yun, hindi ako nagdalawang isip na ibukas ang binti ko para sa lalaking hindi ko naman asawa. Nangyari ang hindi dapat mangyari sa amin ni Elmer ng mga panahong yun. Pagkatapos naming magniig na dalawa, ay kinausap ko si Elmer. Natatakot ako na baka malaman ng asawa ko ang nangyari sa atin. Naiiyak kong sabi, "Huwag kang mag-alala. Hindi niya malalaman, okay? Kaya relax ka lang." Wika nito sabay haplos sa pisngi ko. Matapos ang naganap sa amin ni Elmer, ay inilihim ko sa aking asawa ang tagpong yun. Natatakot ako na baka hindi niya ako mapatawad. Natatakot ako na malaman niya yun. Makalipas ang 1 linggo, ay hindi na nagpakita pa ulit si Elmer. Bagay na pinagpapasalamat ko naman. Buong akala ko ay hindi na mauulit ang pangyayaring yun, ngunit nagkamali ako. Isang hapon, tumawag ang aking asawa at sinabi niyang hindi siya makakauwi dahil nagkaroon daw ng hindi inaasahang aksidente malapit sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Kaya naman 2 lang kami ng anak ko dito sa bahay. Bandang 6:00 ng gabi noon, habang abala ko sa pag-aalaga kay baby, ay nagulat na lamang ako nang biglang dumating si Elmer. Pinagtabuyan ko siya ngunit hindi siya natinag. Kahit anong gawin kong pagpapaalis sa kanya, ay hindi niya ako pinakinggan. Sinabi ko sa kanya na hindi dapat masundan pa yung nangyari sa amin dahil may asawa na ako at anak. Subalit ang tanging sagot lang niya sa akin ay hindi iyon ang importante sa kanya. Tinanong niya ako kung mahal ko raw ba siya. Hindi ko alam kung ano ang dapat isagot sa kanyang tanong dahil bigla akong naguluhan. May parte sa puso ko na gusto ko ang nangyayari sa amin. Pero kapag naiisip ko ang asawa at anak ko, ay nakokonsensya ako. "Gusto mo ako marin, di ba?" Tanong niya ulit. Hindi ko alam, Hari. May parte na gusto kita pero... Dahil sa aking sagot, ay agad niya akong niyakap ng mahigpit. At dito nagsimula ang lihim naming relasyon ni Elmer. Tuwing wala ang asawa ko ay pumupunta siya dito sa bahay. Nagtatali kami sa kwarto, kung saan palagi kaming natutulog ng asawa ko. Pero sa mga panahong yun, ay wala sa isip ko kung anong kakahinatnan ng mga pinaggagawa ko. Basta ang nasa isip ko lang nun, ay masaya ako sa relasyon namin ni Elmer kahit pa kasalanan yun. Kahit na may kalaguyo ako, ay hindi ko pa rin pinapabayaan ang anak ko. Maging sa asawa ko. Ginagawa ko pa rin ang obligasyon ko bilang asawa at ina. 5 buwan noon ang anak ko nang sabihin ko sa aking mister na kumuha kami ng makakasama dito sa bahay. Pumayag naman siya sa gusto ko. Isang babae ang kinuha namin na sa tansya ko ay 35 ang edad at ang kanyang pangalan ay Maria. Mabait ito at masipag.
Alagang-alaga nito ang aking anak. Nagpatuloy ang lihim na relasyon namin ni Elmer. Dahil sa meron na kaming kasambahay, ay napag-usapan naming dalawa na sa labas na lang kami magkikita. Baka kasi magtaka si Maria kung bakit laging pumupunta sa bahay si Elmer. Isa pa, baka isumbong niya kami kay Harry. Sa tuwing nakikita kami ni Elmer sa labas, ay namamasyal kami. Kung hindi naman ay sa hotel kami dumediretso. Doon sa lugar na iyon namin ginagawa ang makamundong pagnanasa na dapat ay mag-asawa lamang ang gumagawa. 2 beses sa isang linggo kung magkita kami ni Elmer. Lagi niya akong dinadala sa magagandang lugar. Dinadala rin niya ako sa mga mamahaling restaurant. Yan ang mga bagay na hindi ginagawa ng asawa ko. Lagi kasi itong busy sa trabaho. Bagamat mabait at mapagmahal si Harry, ay hindi pa rin niya naibibigay ang pangangailangan ko bilang babae. Minsan lang sa isang buwan kung may mangyari sa amin. Kaya minsan nga ay naiisip ko na baka may ibang babae ito. Ngunit wala naman akong nakikitang kakaiba sa kilos ng asawa ko. Maging sa kanyang cellphone ay malinis din. Sa paglipas ng mga araw, ay unti-unti akong nawalan ng gana sa pagsasama namin ni Harry. Tumagal ng 3 buwan ang lihim naming relasyon ni Elmer at masasabi kong napakasaya ko sa tuwing kasama ko siya. Pero sabi nga nila, walang lihim ang hindi nabubunyag. Nang minsan kaming mamasyal ni Elmer sa isang sikat na pasyalan, ay nakita kami ng isa niyang pinsan at isinumbong niya to kay Harry. Nagulat na lang ako ng pagdating ko sa bahay kinahapunan. Ay nadatnan ko ang aking asawa na halatang naghihintay sa akin. Tinanong niya ako kung saan daw ako galing. Sinabi ko lang sa kanya na namasyal lang ako kasama ang mga kaibigan ko. Pero halatang hindi ito naniniwala sa sinasabi ko, kaya kinabahan ako. Sino-sinong mga kasama mo? Seryoso nitong tanong sa akin. Ang ninang ng anak natin at si Elmer. Niyaya nila akong mamasyal. Nauutal kong sagot. Tinitigan niya ako ng mabuti na tila ba pinag-aaralan niya kung nagsasabi ba ako ng totoo. Makalipas ng ilang sandali, ay napabuntong hininga to at nilapitan ako tsaka niyakap. Ngunit wala akong balak na gumanti sa kanya ng yakap. Humingi ito ng sorry sa akin sa kanyang naging reaksyon kanina. Hindi ko tuloy alam kung ano ang dapat kong magiging tugon sa kanya. Nakukonsensya ako sa mga pinaggagawa ko sa aking pamilya. Pero kahit ganon, ay nagpatuloy pa rin ako sa aking kahibangan. Pati na ang anak ko ay hindi ko na magawang maalagaan. Lagi rin akong late sa pag-uwi. 1 buwan ang lumipas. Na ganun palagi ang ginagawa ko at walang kaalam-alam ang asawa ko. Isang gabi, pagka-uwi ko ay naabutan ko ang asawa ko sa pinto na nakatayo at halata sa kanyang mukha ang galit. Nang makita niya ako ay agad siyang lumapit sa akin. Ganito ba ang uwi ng babae may asawa at anak? Sabihin mo sa akin, saan ka galing? Galit nitong sabi. May pinuntahan lang ako kaya ginabi ako. Walang ganang sagot ko. May pinuntahan? At saan naman? Kailangan pa lahat ng kilos ko may permiso mo? Kailangan ko bang sabihin sa'yo lahat ng pupuntahan ko? Bulyaw ko sa kanya. Nag-away kami ni Harry sa gabing yun at natulog kaming hindi nagkakaayos. Kinabukasan, umalis si Harry na hindi kami nag-usap. Hindi ko alam pero pakiramdam ko sa mga panahong yun ay nasasakal na ako sa aming pagsasama bilang mag-asawa. Yun bang pakiramdam? Na tila ba wala akong kalayaang gawin lahat ng gusto ko sa piling niya. Simula nung gabing yun na mag-away kami,
ay naging malamig ang pakikitungo ko sa kanya. Bagay naman na kanyang pinagtataka. Maraming beses niya akong gustong kausapin, ngunit umiiwas ako sa kanya. Nagpatuloy pa rin ang pakikipagkita ko kay Elmer. At dahil delikado sa labas kung doon pa kami magkikita, ay napag-usapan naming dalawa na sa isang kondo na pagmamay-ari niya kami magkita. Doon ay walang makakakita sa aming dalawa. Malaya naming magagawa kung ano man ang gusto namin. Kapag pumunta kami roon, ay para kaming bagong kasal kung maglambingan. Wala kaming ibang ginawa, kundi pagbigyan ang pangangailangan ng isa't isa. Sabik na sabik. Gumagamit naman ako ng pills nang sa ganoon ay hindi ako magdalang tao. Araw ng Sabado noon. Tumawag sa akin si Elmer. Sinabi niyang magkikita daw kami sa kanyang kondo kinabukasan. Kaya naman sobrang saya ko dahil magkikita kami ulit. Kinabukasan, araw ng Linggo, ay maaga akong gumising para maghanda. Buong akala ni Harry ay magsisimba ako. Nang makaalis na si Harry, ay umalis na rin ako Buong akala ni Harry ay magsisimba ako. Nang makaalis na siya ay umalis na rin ako upang pumunta sa kinaroroonan ni Elmer. Ngunit lingid pala sa kaalaman ko ay hindi umalis ang asawa ko, kundi nagkunwari lang to na umalis na. Pagdating ko sa kondo ni Elmer, ay agad niya akong sinalubong at niyakap. Pagkatapos ay pumasok na kami sa loob. Pagkapasok namin ay agad niya akong hinagkan sa labi. Nung una ay dahan-dahan lang, hanggang sa naging mapusok to. Naramdaman ko na lang ang malambot na kama sa aking likuran. Habang nasa kalagitnaan kami ng kaligayahan, ay biglang bumukas ang pinto ng kwarto. At nakita ko ang aking asawa. Agad kong tinakpan ng kumot ang aking kahubaran. Galit na nakatingin sa akin si Harry. At agad niyang inambahan ng suntok si Elmer. Pinagsusuntok niya to, kaya dumugo ang ilong nito. Pumutok din ang kanyang labi. Agad ko siyang inawat. Ngunit dalawang malalakas na sampal ang natanggap ko mula sa kanya. Kaya napaupo ako sa may sahig habang umiiyak. Saan ako nagkulang, Marie? Sabihin mo. Lahat ginawa ko para sa'yo at sa anak natin. Pero bakit mo nagawa to? Nanggagaliitin itong sigaw. Patawarin mo ko, Harry. Hindi ko sinasadya. Umiiyak kong sagot. Hindi siya sumagot. Bagkus ay iniwan niya ako habang wala akong tigil sa kakaiyak. Nalapitan naman ako ni Elmer pero umiwas ako sa kanya. Dali-dali akong tumayo at hinabol si Harry. Paglabas ko, ay nakita ko itong papaalis na. Tinawag ko siya pero hindi ito lumingon. Halos paliparin niya ang kanyang kotse sa bilis ng kanyang pagpapatakbo. Dahil sa nangyari, ay hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Natatakot ako na baka pag-uwi ko, ay mapatay ako ni Harry. Magkagayon man, ay napagpasyahan kong umuwi pa rin. Pipigilan sana ako ni Elmer, ngunit sinabi ko sa kanya na kailangan na naming maghiwalay. Nagalit pa to sa akin, dahil bakit daw ako makikipaghiwalay sa kanya. Sinugot ko naman to at sinabing tama na ang ginagawa naming kasalanan, at huwag na naming dagdagan pa. Tama na kako ang kasalanang nagawa namin sa batas, at lalong-lalo na sa Diyos. Nagmakaawa sa akin na huwag ko daw siyang iiwanan. Ngunit hindi ko na siya pinansin at nagmamadaling umalis na ako sa kanyang kondo. Sumakay ako ng taxi para makauwi. Nang makarating ako sa bahay, ay nagulat na lang ako nang makitang nasa labas lahat ng gamit ko. Nakita ko rin si Harry na pinagsususunog na ang mga picture namin nung kasal namin. Lahat, pati yung mga picture ko na nakadisplay sa aming silid,
ay sinunog niya. Nang makita niya ako, agad siyang lumapit sa akin. Magsasalita pa sana ako pero naunahan niya ako. At may lakas ka pa ng loob na pumunta dito? Lahat ay binigay ko sa iyo, pati luho mo. Hindi kita pinagtrabaho para alagaan mong mabuting anak natin. Pero iba pala ang inaalagaan mo sa tuwing wala ako. Lumayas ka na. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo simula ngayon. Wika nito sa akin. Umalis ka na habang nakakapagtimpi pa ako. Kahit anong gawin kong pagmamakaawa sa kanya, ay hindi niya ako pinakinggan. Pati ang anak ko ay ayaw niyang ipahawak o ipakita man lang sa akin. Patawarin mo ako, Hari. Pakiusap, pangako magbabago na ako. Saad ko habang umiiyak at nakaluhod sa kanyang harapan. Bakit mo nagawa sa akin ng ganun, Marie? Minahal kita ng sobra-sobra. Kahit pagod ako, ay wala kang narinig na reklamo mula sa akin. Pero ikaw, nagawa mong manlalaki. At sa kaibigan ko pa, sa ninong ng anak mo. Anong dahilan mo't nagawa mong pumatol sa iba? Sabihin mo sa akin. Nanginginig nitong sabi. Dahil sa hindi mo maibigay ang pangangailangan ko bilang babae. Garalgal kong sagot. Yun lang ang dahilan mo? Kaya ka naghanap ng iba? Kung matino ka ba namang babae, ay maiintindihan mo ko, Marie. Pagod ako sa trabaho dahil sa mga pasyente. At kaya ako nagpapakapagod ay para rin naman sa inyo ng anak natin. Kahit maraming umaaligid na babae sa opisina, sa trabaho ko, ay hindi ko sila binibigyang pansin. Alam mo kung bakit? Dahil ayokong saktan ka. Dahil mahal na mahal kita, Marie. At kahit minsan, hindi sumagi sa isip ko na lokohin ka. Pero ikaw, nagawa mo nang hindi mo man lang kami iniisip ng anak mo. Patawad. Nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pangako, magbabago na ako. Pagsusumamo ko. Sa ngayon na hindi kita kayang patawarin. Kaya umalis ka muna. Nang sa ganoon ay makapag-isip ka ng tama. Dahil habang nandito ka, mas lalo lang akong masasaktan. At baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Nasaktan ka. Bagay na ayokong maulit pa. Malumanay nitong sabi. Ngunit mababa sa kanyang boses ang galit at labis na sakit. Wala akong nagawa, kundi sundin ang gusto nito. Bago ko umalis, ay nakiusap ako sa kanya na makita at mayakap ko ang aming anak. Hindi naman siya nagdalawang isip na pagbigyan ako. Tinawag niya si Maria na dalhin si baby sa akin. Nang makita ko ang aking anak, ay niyakap ko ito ng mahigpit habang umiiyak. Sinabi rin sa akin ni Hari na hindi niya ipagdadamot sa akin ang bata. Maaari ko siyang bisitahin anumang oras, pero huwag ko raw susubukan na itakas to dahil hindi raw siya magdadalawang isip na ipakulong ako. Tumango naman ako bilang sagot sa kanya. Kahit masakit sa akin na iwan ang anak ko ay wala na akong nagawa pa, kundi umalis habang humihikbi. Hindi ako galit sa asawa ko kung pinalis niya ako sa aming bahay. Dahil una sa lahat, ay ako ang may mabigat na kasalanan sa kanya. Naganap ako ng pwedeng apartment na pwedeng rentahan. Matapos ang 2 oras kong paghahanap, ay nakahanap din ako. Hindi ganun kalaki ang apartment. Sakto lang para sa akin. Medyo malapit to sa bahay, kaya masaya pa rin ako dahil kahit anumang oras ay madadalaw ko ang aking anak. Nagbayad ako ng upa para sa 3 buwan
Agad namang nagpasalamat ang landlady. Pagkaalis nito ay umupo ako sa maliit na sofa. Ay doon ay muling bumuhos ang aking luha. Kahit anong gawin kong pagsisisi ay huli na. Kahit lumuha pa ako ng dugo, alam kong matatagalan bago ko mapatawad o bago ako mapatawad ng aking asawa. Habang inaayos ko ang aking madamit sa cabinet, ay biglang tumunog ang cellphone ko. Tinignan ko kung sino ang tumatawag at nakita kong si Elmer yun. Huminga muna ako ng malalim bago ko iyon sinagot. Anong kailangan mo? Walang ganang tanong ko. Nabalitaan ko, pinaalis ka raw ni Harry. Ano, ayos ka lang ba? Nasaan ka ngayon? Pwede ba kitang puntahan? Sunod-sunod nito ang tanong. Ayos lang ako. Tsaka hindi pa't sinabi ko na sa'yo. Natapos na tayong dalawa. Sagot ko. Ganun na lang ba talaga kadali para sa'yo nakalimutan ang lahat? Lahat ng mga pinagsamahan natin? Malungkot itong tanong. Gaya ng sinabi ko sa'yo. Ayoko na, Elmer. Ayoko nang dagdagan pa ang nagawa kong kasalanan sa mag-ama ko. Ayokong habang nabubuhay ako, ay sinusunog naman ang kaluluwa ko sa impyerno. Kaya pakiusap, tigilan na natin to. Humanap ka ng disenteng babae na makakasama mo hanggang sa pagtanda mo. Dahil ako ay hindi na pwede. Dahil sa akin, nasirang pagkakaibigan niyo ni Harry. Walang naging sagot sa akin sa Elmer. Bagkus ay tanging mahihinang hikbilang ang aking narinig mula sa kabilang linya. Ilang sandali pa ay pinatay na nito ang tawag habang ako'y napaupo sa sahig at umiiyak. Ang tanging nasa isip ko noon ay sana'y mapatawad ako ng Diyos sa pagkakamaling nagawa ko. Isang linggo na ang lumipas. Hindi ko pa rin nadadalaw ang anak ko. Miss na miss ko na siya. Kaya kinapalan ko na ang aking muka para puntahan siya. Pagdating ko ng bahay ay nag-doorbell ako. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at bumungad sa akin si Harry. Nagulo-gulo ang buhok at halatang puyat. Anong kailangan mo? Malamig nitong tanong. Dadalawin ko sana si baby. Nakayokong sagot ko. Tinawag naman niya si Maria at sinabing nandito ako. Pagkatapos ay tumalikod na to at umakyat patungo sa dati naming silid. Nagsimula na namang pumatak ang aking luha dahil hindi ako sanay na ganoon ang pakikitungo sa akin ng asawa ko. Ngunit sinabi ko sa aking sarili na wala dapat akong ikalungkot dahil kasalanan ko kung bakit naging ganoon ang pakikitungo niya sa akin. Makalipas ang ilang sandali ay nakita ko si Maria na hawak ang anak ko. Kaya agad akong lumapit at kinuha mula sa kanya si baby. Sorry anak ha, kung ngayon lang nakadalaw si mami sa'yo. Maluha-luha akong sabi, sabay yakap sa kanya. Magtatanghali na nang napagpasyan kong umuwi sa apartment ko. At sa ilang oras kong pananatili doon, ay hindi ko nakitang lumabas man lang si Harry. Mag-isang buwan na ang lumipas. Ngunit hindi pa rin ako kinakausap ng asawa ko. Sa tuwing dadalawin ko ang anak namin, ay pumapasok siya sa kwarto at hindi lalabas hanggang sa makaalis ako. Nang minsang tanungin ko si Maria kung kumusta si Harry, ay sinabi nitong gabi-gabi raw tong umiinom. Dahil sa aking narinig, ay sinisisi ko ang aking sarili dahil sa akin ay naghihirap ang kanyang kalooban. Kahit isang buwan na ang lumipas, ay hindi pa rin tumitigil sa pangungulit sa akin sa Elmer na magkabalikan raw kami. Pero hindi ako pumayag. Nagulat na lang ako ng isang umaga ay nakatanggap ako ng text mula kay Elmer na aalis na raw to papuntang US. Nalungkot ako sa aking nalaman dahil hindi pa sila nagkakaayos ni Harry ay aalis na to. Ganun pa man, ay masaya ako para sa kanya. Naghanap din ako ng trabaho na pwede kong pag-applyan. Natanggap naman ako bilang isang waitress sa isang malaking restaurant. Sa unang araw ko,
ay pinagchismisan na ako kaagad. Kumalat kasi ang balita na nagawa kong mga liwa sa aking mister. Ganun pa man ay tiniis ko ang lahat ng samot-saring masasakit na salita na kanilang ibinabato sa akin. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho bilang waitress. At kapag may libreng oras ako ay dinadalaw ko ang aking anak, ngunit gaya pa rin ng dati ay hindi ako kinakausap ni Harry. Isang umaga, pagkagising ko ay masama ang pakiramdam ko. Masakit ang ulo at buong katawan ko, kaya hindi muna ako pumasok sa trabaho. Buong maghapon akong natulog at pagkagising ko ay gabi na at masama pa rin ang pakiramdam ko. Ganun pa man ay bumangon pa rin ako at nagtungo sa aking munting kusina para sana uminom. Pero hindi pa man ako nakakatatlong hakbang ay nawalan ako ng malay. Pagmulat ko ay bumungad sa akin ang puting kisame. Iginala ko ang aking paningin at doon ko lang napagtanto na nasa ospital pala ako. Nakita ko rin ang landlady na nakaupo sa gilid ko. "Masaya ako't gising ka, Iha." Nakangiti nitong sabi. "Ano po bang nangyari?" Tanong ko. "Naku, natagpuan kita sa may kwarto mo na nakahandusay sa sahig at walang malay, kaya agad akong tumawag ng ambulansya." Paliwanag nito. "Maraming salamat po." Wika ko. Isang araw pa akong nanatili sa ospital dahil mababa daw ang platelet ko, kaya hindi pa raw ako pwedeng umuwi. Pagsapit ng araw na lalabas na ako, ay nagulat ako nang makita ko si Harry. Ayon sa landlady, ay siya ang doktor ko. "Kumusta ka na, Marie?" Tanong nito. "Ayos lang," tipid kong sagot. "Ayon sa records mo, sa sobrang pagod at puyat kaya ka nawala ng malay, bawas-bawasan mo ang pagpupuyat at dapat kang kumain ng masusustansyang pagkain para bumalik agad ang lakas mo. Magre-reseta din ako ng vitamins para sa'yo. Yun lang." Seryoso nitong sabi. Akmang lalabas to nang tawagin ko siya. "Doc Harry, pwede ba kayong makausap in private? Kung okay lang sa'yo." "Okay." Maikling sagot nito. Sinabihan ko ang landlady na lumabas muna dahil may pag-uusapan lang kami ni Harry. "Ano bang gusto mong pag-usapan natin?" Tanong niya. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa iyo, Harry. Maaari bang patawarin mo na ako alang-alang sa anak natin? Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon para maipakita ko sa iyo na nagbago na ako. Sinseridad kong sabi. Patawarin mo rin ako, Marie. Pero hindi ko pa kayang ibigay yung hinihingi mo sa akin. Sobra akong nasaktan sa ginawa mo. Sa ginawa niyo sa akin ni Elmer. Kung sa anak naman natin ay malaya kang dalawin kung kailan mo gusto siyang dalawin. Sana'y maintindihan mo ako, Marie. Malungkot itong sabi. Pagkatapos niyang sabihin yun, ay agad na itong umalis. Habang ako naman ay naiwang umiiyak. Kahit hindi ako napatawad ni Harry, ay hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na balang araw ay mapapatawad niya ako at magiging buo muli ang aming pamilya. Hanggang dito na lang po ang istorya ng aking buhay. Salamat sa pagbabahagi ng aking kwento. Naway maging aral ito sa inyong lahat.